Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ah, 15 ng November 15, 2024, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:23 ng umaga. 6:23 ng umaga, at ngayon po ay araw ng Biyernes. Medyo makulimlim. Pero hindi na ako nag-ilaw kasi mamaya yan maliwanag na. Nais ko lang po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal. Itutuloy ko lang po yung discussion ko. At dahil nga sa maraming balita doon sa naganap na Quadcom hearing, ay talagang hindi maaalisan ng topic. Opo. Ang topic ko po ngayon ay Duterte inamin may jurisdiction sa kanya ang ICC at handa daw niyang harapin. Yan po ang isa sa nabanggit niya doon sa Quadcom hearing. Inamin niya na may jurisdiction daw sa kanya ang ICC at handa niyang harapin. Ayan po. Aywan ko lang kung nang bablap lang ito o nililigaw lang ang tao pero yan po ang tatalakayin natin ngayon. At ako ay nagtataka bakit halos sabay po ito Halos yung balita, halos sabay na lumabas na ang Malacanang ay kung Interpol ang huhuli kay Duterte ay susuportahan nila o makikipagtulungan sila. Yan po. Pero yung ICC mismo ay hindi pa rin. Pero pag Interpol ang huhuli, yung International Police po ay tutulungan nila. Yan po, magkasabay po yan. Aywan ko kung may kaugnayan yan, pero nagtataka ako bakit bigla ng ganon ang deklarasyon ng Malacanang. Pero ako po ay yung nakikipagtrabaho na ako sa ibang bansa at alam ko yung Interpol. Alam ko yan. Hindi makakaiwas dyan ang gobyerno. Opo. Kasi nga, mayroon tayong kasabihan na no man is an island. No man is an island. Ibig sabihin yan, hindi ka pwedeng mabuhay na mag-isa. Yan po. Ngayon, kung hindi ka makipag-cooperate sa Interpol o sa ICC, ang mangyayari dyan ay hindi ka naman tutulungan. Pag hindi ka tinulungan, at kung may problema ka, may gusto kang hulihin na nasa ibang bansa o may wanted na Pilipino na nasa ibang bansa, paano mo ngayon huhulihin yun? Ganun po yan O kaya, kung gusto nating umutang, pero hindi tayo nakikipag-cooperate sa international community, gusto nating uutang, ay paano tayong pauutangin yan? O kung tayo ay nasalanta ng disaster na bagyo o lindol o kung ano man yan, tsunami, at hindi tayo nakikipag-cooperate sa ibang bansa, ay mag-aalangan sila na tutulong sa atin. At lalo na dyan sa West Philippines ay kung sinakop na talaga yan ng mga Chino, hindi ba? Yang West Philippines natin, sino ang tutulong sa atin? Kaya nga kako sorry po kung tatawagin ko na yung mga nasa Malacanang
ay tanga kako. Kung sinasabi nila na hindi sila makapag-cooperate sa ICC. No man is an island po. Yan po. Ngayon, ay alam ko na dyan din babagsak yan o dyan din pupunta yan na wala silang magagawa kung hindi makipag-cooperate sa international community. Lalo na yan ay yung sa Europe ay magkadugtong po yung yung Europe at saka yung Asia Opo, yung Middle East, magkadugtong po yan. At ang dyan, kung inayawang ka ng Europeans o European countries, ay paano yung mga OFW natin? Hindi ba? Kung sisilanan nila yan. Dahil hindi tayo nakikipag-cooperate sa kanila. Ayan po No man is an island. Kaya nga kako, kahangalan yung sinasabi nila na, lalo na ito si Bernardo Guevara, yung sinasabi nila ay tika muna, sabi niya yung patungkol sa jurisdiction, sabi niya ay may problema sa jurisdiction, kalokohan po yan. Hindi mo naman ma-define ang jurisdiction Hindi ma-define yan. Pero kung gusto mo talagang absolute, yung jurisdiction na yan, o yung sovereign, o yung sovereignty, God is sovereign. Absolute yan. God is sovereign. He can do whatever He want. Hindi ba? So, ang bansa o ang tao, hindi po sovereign kasi nga mananagot siya sa kapwa niya tao o kaya sa kapwa niya bansa Tapos sasabihin mo, jurisdiction, puro jurisdiction yan. Wala po. Pag halimbawa, nawala ang bansa o natalo ang bansa sa gira, nawawala po yan Kaya mahirap pong pag-usapan niya na yung pinipilit ni Bernardo Guevara na, Sir, may problema sa jurisdiction. Kalukuhan po yan. Opo. At matatapos na ang term siguro ni Marcos, hindi pa niya ma-define yan mag 3 years na nga si Marcos puro jurisdiction Kasi nga, very safe siya dyan. Kasi naluluko niya yung mga tao. Niluluko lang niya ang mga tao. Kasi dati siyang tauhan ni Duterte. Ay walang natin kung ilan pabor ang nakuha niya, kung ilan ang ibinayad sa kanya. Para ganyan ang kanyang sabihin. Jurisdiction, sir may problema tayo sa jurisdiction. Yan ang parating sinasabi niya. Ni Bernardo Guevara. Ay ngayon, ayan na. Umamin na si Duterte na may jurisdiction ang ICC sa kanya. At anytime daw, kahit na bukas, ay pwede siyang pupunta ron at harapin. Ayan naman pala Hindi ba? Pero ang pagkaintindi ko dyan, ay nagmamayabang lang yan. Para yung mga supporter niya, yung mga nag-aalanganin na sa kanya, ay mabuhayan ng loob. Yan lang po. Pasabog lang yan na walang ibig sabihin. Nanluluko lang o nanlilinglan lang. Yan po ang trabaho ng yung Diablo. Deceiver ang tawag dyan. Deceiver. The other name for Satan is the deceiver. Di ba? Mayroon din na the other name is the thief. Hindi ba? The thief only come to destroy. Hindi ba? To kill. Ano pa yung isa? To steal. Yun. The thief only come to steal. To kill and to destroy. Ayan po Other name for yung Diablo o yung Satan. Tip o kaya yung the deceiver. Ayan po. Ngayon ay yung namang mga Duterte youth ata yun Yung babae na si Marie Cardema ata yun. Nagsalita
ay binasa pa, ay hindi pa kabisado, parang nanginginig o hindi sigurado sa kanyang sasabihin, ay halatado naman na pinilit lang. Binabasa na nga tapos hindi pa maganda ang pagka-deliver, hindi ba? Halatado po na pati siya, hindi niya alam yung sinasabi niya o parang alanganin siya. Ayan po. Pero talakayin po natin kung ano yung sinabi niya. Talakayin po natin. Ang sabi niya ay, at yan din ang sinasabi po ni Sara Duterte. At yung mga vloggers din o yung mga DDS na nakakasagupa ko noon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Matagal po ako dun At tunay na pangalan ko po ang ginagamit ko dun. Hindi ako nag-aalyas dun. Yan ang sinasabi nila. Bakit daw yung mga NPA na pumapatay ay hindi iniimbestigahan? Yan po ang sabi nila ay loko pala kayo ito po ang sinasabi ko doon sa comment section, doon sa Philippine Daily Inquirer. Ay hindi nyo naman kilala kung sinong ididimanda nyo, sinong iimbestigahan nyo Kasi hindi nga alam sino yan, o sino sila, o sino ang pinuno nila. Number 1 po yan. Sino bang ididimanda mo? Sino bang iimbestigahan mo? Magbigay kasi kayo ng detalye. Sinong tao? Bibigyan ko po kayo ng example. Yung governor namin dito, si Vic Magsaysay, dinukot po yan ng NPA. Dinukot yan. Opo. Ay pero hanggang ngayon, hindi alam sinong dumukot sa kanya, sino ang leader. Paano mong ididimanda yan? Dinukot yan, istorya ko lang po sa inyo pero ito ay minani obra na sa sa dyaryo na ang dinukot daw ay yung driver niya ay ang tagal niyang nawala niya Pinasukan po yung compound nila pero hindi ko na hindi ko na ibibigay kung saan yan pero malapit sa dagat. Ang NPA po sumakay ng ng dump truck. Naandun yung mga armado doon sa dump truck, pumasok doon sa compound nila. Of course, mayroon na din mga tauhan sila doon sa loob, kaya nabulaga yung mga security. Nadukot nila at mayroon pa na nanggaling sa dalampasigan. May nanggaling pa doon, kaya overwhelmed talaga. Ganun po ang nangyari. Mga NPA po yan. Pero paano mong ididimanda yan na hindi mo naman kilala kung sino sila? At ang pangalawang reason ko dyan, wala namang budget na kinuha sa gobyerno. Wala. Sila lang. O nag-contribute sila o nanghingi sila siguro dun sa mga tao na nagko-complain. May project daw ata na malaki na umaayaw yung mga tao dahil apektado sila. May project si Governor Vic Magsaysay noon. Kinikwento ko lang po sa inyo. Hindi sila kumuha ng pira sa gobyerno. Kumukuha sila ng pira doon sa mga sympathizer nila. At sino naman ito mga sympathizer nila? Yung pong mga inapi, yung pong humihingi ng hustisya dahil inagaw yung mga lupain nila, sinakyan ng mga mayayaman o ng may mga katungkulan sa gobyerno, yung mga malalakas sa gobyerno, inagaw yung ari-arian nila o pinatay yung iba, yung kaanak nila sinaktan o pinatay, ay hindi naman sila makalaban sa korte dahil wala silang pira at malakas yung kalaban nila. Kaya ang tendency niyan, yan po nangyayari po Ang tendency po niyan, yung mga taong inapi, pag nilapitan po ng NPA yan, ay kaagad-agad
nakukumbinsi po yan na sumama o magbigay ng kaunting tulong para sila ang gaganti. Ganun po yan eh. Kaya nga ang problema po dyan ay yung justice system natin. Yan po ang problema dyan. Wala silang makuhang hustisya. Ay saan sila kukuha? Adi doon sa nagtutulong sa kanila, hindi ko po nilalakad ang mga MPA dito. Hindi po. Pero alam ko po na ganyan ang nangyari. May isang tao na inargabyado ay wala siyang magawa, ay lalapitan siya ng MPA. Kaya tumutulong siya sa MPA. Ayan po, para makakuha siya ng hustisya. Kaya yun ang root cause po, bakit ganyan. Lalo na nung kapanahunan po ni Tandang Marcos, na kung saan diktador talaga yun. Wala kang magawa Ayan po. At sa ngayon po, bilang isang tao, ako po ay may isip na ako nung kapanahunan pa ni Diosdado Macapagal, naabutan ko yan. Halos walang MPA noon. Dumami lang yan nung kay Marcos na. Dahil nga diktador na. Doon dumami po ang NPA. Sa katunayan nga ito sabihin ko sa inyo sa university may nagre-recruit Sa university, sa Piat University, ang dami doon. Nakukumbinsihin ka nila. Ganun po kadami noon. Nakaupo ka, nagsusulong ka, may lalapit sa'yo. Sa university po yan ha. Kaya nung nagturo po ako dyan sa Ramon Magsaysay College ng engineering po, nagturo po ako dyan ng mga 6 na taon. Tinatanong ko yung mga estudyante ko po kung mayroon pang nagre-recruit sa kanila o mayroon silang alam na MPA. Hindi nga nila alam yan Ano yun sir? Sabi nila. Hindi kako, noong kabataan ko ay talagang pumapasok ang mga MPA sa university. Nagre-recruit sila. Ngayon sir, wala na. Wala na yan sir, sabi nila. Wala yan. Ay, bakit ngayon ang puproblemahin nila ay NPA? Wala na po. Wala na. Pero nga ang sinasabi ko, may naargabyado. Yun. Nagtatatag sila ng grupo nila. Parang ganun na lang yan. Sa isang bayan o sa isang probinsya, mayroong ganun. At ang tawag namin dyan ngayon ay hindi na talaga original na NPA yan. Ganun po yan. Pero, ito ang masasabi ko bakit nyo pakikialaman ang NPA na hindi naman ginagamit nila ang pira ng bayan? Ay yan sa pagpatay po na extrajudicial killing, ginagamit po ang pundo ng bayan dyan, yung ating kapulisan. Kaya dapat mananagot sila kasi wala naman sa batas yun na pwede silang papatay ng mga adik. Wala sa batas yan. Wala. Yan po ang kaibahan. Hindi po ba? Yan ang malaking kaibahan. Ang NPA, may mga sympathizer sila na inapi. At hindi mawawala yan kasi patuloy po ang pang-aapi At yun ang nagbibigay sa kanila ng sustento kung mayroon man. Anong pakialam natin dun? Hindi ba? Pero sa akin, bilang isang born again, ayaw ko yung ganyan. Kasi nga ang turo sa amin, ang turo po sa born again, huwag kang gaganti. Yan po ang turo sa amin. Do not take revenge, my friend. Vengeance is mine, says the Lord. I will repay, says the Lord of hosts. Ayan po ang sabi niya, nangako po ang Panginoon ako ang gaganti. Kaya ayaw ko din yan. Pero nga, hindi natin maalis yan dun sa mga ordinaryong tao na hindi nagbabasa ng Biblia. Gaganti at gaganti yan. Mag-a-associate yan o magpipidirit yan para makalikom sila ng mga armas. At gagantihan nila yung tao na nanagaw ng kanilang lupain o pumatay sa kanilang ama o ng haras sa kanila. Ganun po yan.
Kaya hindi maaalis yan. Kahit na imbestigahan yan ay wala nga mangyayari dyan eh. At ang sabi nila, bakit daw hindi imbestigahan? Kalukuhan po yan. Bago po ako magdiri-diritso ay nais ko munang pasalamatan itong batch number 1. Batch number 1. 15 po ngayon. So batch number 1 po ito po sila salamat po sa inyong lahat na nanonood o nagla-like o nagko-comment. Ito po sila si Rosana Narubi ng Japan, Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sklapter ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Di Juana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMT JR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila kasi nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito naman po ang mga Bible verse na isishare ko po sa inyo na bakit mangyayari yan. Na ito si Duterte ay aamin talaga na may jurisdiction sa kanya ang ICC. At kailangan harapin nga yan. Kasi nga ito ang nakasulat sa Biblia Ecclesiastes 3:1. To everything there is a season and a time for every purpose under the heaven. Ayan po nakasulat. Parang iba ang translation. Ito sa aking sariling to everything there is a season and a time for every activity under the heat of the sun. Ayan po, under the heat of the sun. Ayan po. In every activity, mayroon pong time dyan. Kaya nga ito ay lilitisin siya o sisinuhin siya o ididipinsa niya ang kanyang sarili, may time talaga dyan. There is a time for everything ang nakasulat A time for every season. May mga season talaga Hindi ba? Hindi naman iisa yan Ayan po ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, ay hindi siya makaiwas dyan.
ididemanda talaga yan o lilitisin dyan. Ngayon, kung ano mangyari dyan, ay wala na tayong alam. Pero alam natin na mayroon na paghuhukom o pagnilitis o ganyan nga, hindi ba? There is a time for everything under the heat of the sun, or every activity under the heat of the sun. Ayan po. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ayan po nakasulat, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yan po nakasulat. Ngayon ay kung pumatay, ay kasi kahit na anong lahi po, kahit na anong country, ay alam yan ng tao na yung bawal ang pumatay, o kahit na hindi mo alam ang batas, pero mararamdaman mo yan na parang hindi maganda. Ganun po yan. Yun ang tinatawag natin na konsensya. Ang tao po may konsensya bago pa ibinigay ang batas. Opo. At nakasulat nga sa Biblia, those having not the law will be judged according to their conscience. Ayan po nakasulat Kaya may konsensya po. At bilang isang tao, kahit nakatutubo mo yan o saan galing yan, mayroon tayo nung na kung pumatay tayo ay kasalanan yun. Ayan po. Kaya nga, for the wages of sin is death. Ayan po. Ay sisinuhin yan Ayan po. Nagpapatay sila o pumatay sila o akala nila ay maganda yon, ay wan lang natin kung talagang yun ang akala nila o ang akala nila maganda yon. Pero ako, ang pagkaintindi ko dyan, pumapatay sila to sow terror. Nasa Biblia po yan. Para maghasik sila ng lagim, para makontrol nila ang tao kung natatakot po ang tao. At pinaliwanag po yan ni Pastor Abante. Either kasi yan o you are loved by your people o you are feared by your people. Ngayon ito ay gusto nila na katakutan sila ng tao para makontrol sila. Pero dapat yan ay both yan. O kaya mas maganda love. Kasi nga kung fear lang, ay paano yan kung mahina ka na, hindi ba? Kung fear lang ang pinapairal mo, paano yan kung patay ka na? Ay gagawa ulit ng kasalanan yan o magwawala yan. Yun ang sinabi ni Congressman Abante. Na tama naman, hindi ba? Ecclesiastes 12:14, for God will bring every work into judgment, including every secret things. Whether good or bad. Ayan po Ang Diyos po kasi, alam kung ano yung nasa kalooban ni Duterte Alam po yan. Wala pong nalilingid yan. Tayo ay ina-assume lang natin. O dahil sa mga pangyayari, o dahil sa mga sinasabi niya, o dahil sa nakikita natin, ay mayroon tayong konklusyon. Pero hindi naman sigurado o agam-agam lang natin yun. Ganun po yan. Pero, dahil nga sa dami, hindi ba? Dahil sa dami ng mga sitwasyon, ay mas malamang totoo pag tayo ay nag-agam-agam. Pero dito sa Diyos, ay alam po yan kung ano ang purpose ang agam-agam natin ay gusto lang talagang pumatay para, yung nga sinasabi ko, to sow terror. Para maging perilous time, hindi ba? Nakakatakot na mga panahon. Yan po, para mapasunod nila ang tao. Yun po ang ating pananaw dyan. Ay, na marami rin ang nagsasabi na ganun. Tinakot ang mga tao, hindi ba? At yan ang pagbabayaran niya. For God will bring every work
into judgment, including every secret, kahit na sinisikrito niya yan, including every secret thing, whether good or evil. Ayan po. Kaya nga, yan siguro, ginagamit ang ICC o ginagamit ang yang Quadcom para ma-reveal yan. Ay kasi nga, hindi natin alam na kung sinisingil na siya ng Diyos yan, ay gumagamit naman ang Diyos ng ibang tao. Ayan po Kaya nga, bumabaliktad ang mga tao nagtitestify na ayon sa katotohanan na. Katulad ni Ragos, hindi ba? Ayaw na yung magsalita ng, binawi niya yung, ang sabi niya ay pinilit lang ako. Hindi ba? Pinilit lang ako na magsalita ng ganyan. Tinakot siya, sabi niya. Ayan po hindi ba? Ay hamak mo tatakutin mo yung tao, hindi ba? Para magsalita ng ganito ay grabe po yan, hindi ba? At kung ako kay Dilima ay sasabihin ko na ay ayaw ko nang maalala. Ayaw ko nang magsalita, ayaw ko nang maalala yung nangyari sa akin dahil naiiyak lang ako. Dapat ganun ang sabihin ni Dilima, ayaw ko nang maalala yung sakit o ayaw ko nang gunitain. Ganun lang. Dahil yung ibang tao baka hindi makakaya yun hindi ba? Baka magpakamatay doon sa loob Yun ang sinasabi ko. Pero nga, ay uulitin ko naman, malamang ay siya ay kinahabagan po ng Diyos. Kaya nung kinakausap niya ang Diyos, ay nabigyan siya ng lakas. Ayan po, for I am strong if you are weak. Parang ganun ang sabi ng Biblia kung mahina ka, ay malakas ang Panginoon sa iyo. Kung tutulungan ka, ganun po yan. Siya ang nakakabahala dyan. Wala po tayong kwan dyan, wala tayong, it is not on our own work or our own endeavor. Siya ang nagdi-decide kung tutulungan kanya ng Diyos po ang sinasabi ko. Ngayon ay siguro ay baka tinulungan niya si Dilima at saka si Ninoy Aquino noon nung nasa bilangguan, hindi ba? Kaya nakasurvive sila. Ay yung iba, ikukulong lang, nagbabagon ng isip yan, hindi ba? Tatanggalin lang yung business niya nag-iiba na ang isip niya hindi ba? Ayan, ikinulong na po yan Hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po at sana sa ating pakikinig, sa ating pong yung pagtalakay dito ay may natututunan po tayo na nanggagaling po wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Yan po ang aking dalangin. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.